Yes, good morning everyone! Naririto na naman po tayo sa kusina ni Angelita. Ako po si Chef Angel Tortona at magluluto today ng sinigang na ulo ng salmon sa miso. So masarap po ito, paborito po ng anak ko at ng husband ko. At ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano siya gagawin, no? Kasi po marami ngayong huli ng ulo ng tuna sa palengke at yun po ang aking lulutuin. First of all, akin pong sasabihin sa inyo ang lahat ng mga ingredients. So magigisa po tayo. So needed po natin ng bawang. So this is 4 cloves of bawang. And kailangan po maraming luya para po matanggalan langsa. Ito po ay 1/4 cup. At kailangan po natin ng sibuyas. So, ang sibuyas po natin is 1 whole, pero napakalaki po niya, no? At meron din po tayong sili na panigang, 2 piraso pong ilalagay ko. At gusto ko po kasi maanghang, kaya lalagyan ko po siya ng 2 siling labuyo. At needed po natin ng 2 malalaking kamatis. At of course, kailangan din po natin ng miso. Yan po yung magpapalapot ng ating sinigang. At meron po tayong asin, 1 teaspoon. Magdadagdag na lang po tayo kung ano yung bahala na po kayo kung ano yung preference niyo. Kung gusto niyo mas maalat because may salt na po yung instant sinigang natin, no? At mas maganda po sana kung freshly squeezed na boiled sampalok ang ilalagay natin. But it's not in season, so gagamit na lang po tayo ng isang sachet ng Knorr sinigang na may miso. Yun. So, kailangan din po natin ng pansabaw which is 1 liter of water. At ito naman po yung mga gulay natin na needed. Ito po yung mga gulay natin. Meron po tayong talong. Meron po tayong sitaw na 4 na strands. At ito po ang ating okra, 7 piraso at 1 buong labanos. Napakahirap pong hanapin pero nakaha-produce po ako. Hindi po siya masyadong fresh pero okay na rin po. Talbos ng mustasa. Okay, so ang needed po talaga natin is ito po. 2 piraso pong ulo ng salmon. So napaka-fresh po niya, no? Orange na orange pa yung kulay niya. So ang una po natin gagawin is habang nagigisa po tayo ay ibababad muna po natin sa tubig yung ating salmon at lalagyan natin ng asin at konting baking soda, no? Para po hindi siya malangsa. Nakakatanggal po kasi ng langsa ang baking soda at ang asin. Yan, babad lang po natin. Yan naman po ay edible at hindi po masama kung mapapasama po sa sabaw. Yan, ibinabad ko na po. Yan, umiiba pong kulay niya because natatanggal po yung mga langsa-langsa niya. So, ayan po. Let us start na po sa ating paggigisa. In a pan, lagyan na po natin ng heat ang ating stove. Lagyan po natin ng konting oil. Konti lang po, no? Para hindi lang po siya dumikit. Para po nag-glide habang ating ginigisa. Ang una po nating ilalagay ay sibuyas. Pagkat mabilis pong masunog ang bawang, kaya inuuna po natin ang sibuya. And then, ang luya. Pwede na po sabay-sabay. And then, the kamatis, no? 2 pieces of kamatis. Ini-slice ko na po siya. Hayaan lang po natin siyang magisa properly at maluto yung ating sibuyas. The main reason po kung bakit mabilis mapanis ang ating pagkain, especially pag tayo po ay nagluluto ng menudo, nagluluto ng anything with tomato sauce, ay hindi po masyadong gisado ang ating sibuyas at kamatis. Kasi po, there is a very large content of water sa ating sibuyas. Pag ito po hindi natin masyadong ginisa, ito po ay nagkukos ng contamination or spoilage sa ating niluluto because watery po siya, no? Titigil lang po tayo sa paggigisa unless makikita na po natin na ang ating pong sibuyas ay crystallized na at ang ating pong tomatoes is halos humihiwalay na po sa balat. O, ilalagay na po natin yung bawang so that
Nag-a-add din po siya ng pantanggal ng langsa, ang bawang at ang luya. Nagdadagdag po siya ng masarap na aroma at nagtatanggal ng langsa. Ito po ay masarap kainin, katulad ngayon tag-ulan. Meron po kasing, marami po kasing gustong matuto kung paano gagawin ito. At medyo mahirap lang po minsan makahanap ng ulo ng salmon. So ayan na po. Ang style ko po, pag nagluluto po ako ng sinigang sa miso, ay ginigisa ko po ang mga gulay. Sinasama ko na po yung mabibilis na, ay yung mga matatagal pong maluto, no? Para po pag kinakain nyo, is crunchy po siya at may lasa na po, no? Pwede na po natin siya lagyan ng seasoning, like patis, para automatic po may lasa na yung ating gulay. At habang kinakagat po natin, nasisilb yung freshness at malutong po siya at hindi po siya soggy, na katulad ng pag sinama mo lang siya sa sabaw. Ganito rin po ang technique ko pag ako'y nagkakare-kare. Ginigisa ko po ang gulay para po masarap at may lasa na. Sinasama na po natin ang sili para po makapag-penetrate na yung kanyang flavor, yung kanyang konting kick. So, ayan po, at medyo nag-stick na siya. Pwede na po natin lagyan ng konting water para po hindi siya dumikit. So, ilalagay na po natin ang ating miso. Ang miso po ay gawa sa soybeans. Ito po yung pinagsalaan ng tokwa. So, pakukuluin na po natin ang ating sabaw. Magdadagdag na po tayo. Ito po ay 1 liter. Depende po sa inyo. Kung gusto nyo pong mas malapot, bawasan nyo po yung quantity. Pero enough po ito para dun sa ating isang sachet na Knorr sinigang. Dagdagan pa po natin para po lulubog yung ating. So, ito na po yung ating winabad na salmon. Pwede na po nating ihalo para hindi po siya malabog. At saglit lang po natin siya lulutuin. Nakakain nga po ito ng hilaw sa mga pagkain ng Hapon, which is the sushi, sashimi. So, hindi po dapat pinapatagal ang pagluluto. Ngayon na po. Once kumulo na po siya, so increase na po natin yung heat. Mabilis lang po siya kumulo. Pwede po natin takpan at sa last quarter of cooking, doon pa lang po natin inilalagay ang Knorr sinigang para po hindi mag-evaporate at yung essence niya is nandoon pa rin. At alam niyo po kasi ang vitamin C, pag matagal po nating iniluluto at nilalaga, nawawala po yung sourness. So sa last quarter of cooking, doon pa lang po natin ilalagay yung ating Knorr sinigang. At para din po hindi masyadong manigas yung ating mga gulay, kasi pag nilagay po natin agad yung ating Knorr sinigang, maninigas po yung mga gulay. Ang tawag po doon ay kukusog. Yun ang sabi ng lola ko, kukusog daw yung gulay pag nilagay mo agad yung pang-asim. So wait na lang po tayo hanggang sa siya ay kumulo. Mabilis lang po ito. Tatakpan lang po natin para po siya mabilis kumulo at yung sabaw po niya is mag-evaporate para lalo siyang maging thicker at yung essence ng mga flavoring natin is mag-penetrate na po sa lahat ng ating ingredients. Ito po, may salt ako at isisison po natin according to your taste. Kung gusto po ninyo mas maalat, dadagdagan po natin ng asin. So, sa last part po, habang kumukulo, pwede na natin ilagay yung ating talong kasi mabilis po itong malabog. Nilagyan ko po siya ng konting kalamansi para hindi po siya mangitim kasi natagalan po bago ko siya naihalo. Pangit naman po sa demonstration ko is nangingitim yung talong. Kasi po yung acidity nag-help para hindi mag-oxidize ang gulay at ang prutas. Nilalagyan po natin ng acidity. So now, paghahanguin na po natin, ilalagay na natin ang talbos ng mustasa. Para hindi po siya masyadong malabog, yung steam lang po ng ating kumukulong sabaw ay way na para po maluto siya. Paborito po ito ng aking anak na si Timothy. Kahit po kainan nyo siya ng baboy at manok,
pag nakita niya na po itong tuna, ay iiwanan niya po yun. Walang kapalit yung sinigang sa miso na ulo ng tuna sa mga paborito niyang kainin. Alam niyo naman po sa pamilya, meron pong gusto ng isda, meron pong gusto ng baboy, iba-iba po yung food preference ng bawat anak mo. So, dapat po lahat, mabibigyan mo sila ng lulutuin mo kasi po, kung isda ang ihahain mo, yung naman pong mahilig sa baboy at mahilig sa manok, hindi po makakakain. Kaya po kumukulo na, no? Hindi po siya malangsa pagkat binabad po natin ang ating isda sa baking soda. Titikman na po natin. Uy, napakasarap po. Tamang-tama ang asin, tamang-tama ang patis na inilagay natin as seasoning. So, trending po muna yung asin, ano? Pero maglalagay din po ako. Bahala na lang po yung mga kakain kung gusto nilang magkaroon ng sausawan na additional na patis para sa kanilang sinigang sa ulo ng salmon na may miso. So ito po, luto na. Hindi po natin pinapagtagalan luto pagkat malalabog po siya. Boila! Ito na ang ating lutong dish which is the sinigang na ulo ng salmon sa miso. Happy eating! Thank you for viewing and have a nice day. Maraming salamat po. Yes, kung gusto pa po ninyong matuto ng marami, hindi lamang po sa Filipino dishes, at mapapasama din po yung mga Oriental dishes. Kasama po dyan yung Japanese dish, at mga Indonesian dish, Malaysian dish, at Korean dish. Gagawa po tayo ng maraming dishes, at mga European dishes. So, mag-tune in lang po kayo, no? Please like, subscribe the YouTube channel, which is the Boss Tomas Vlogs. At hindi po kayo magsisisi pagkat lagi niyo pong pananabikan ang lahat ng aming posting. Maraming salamat po at have a nice day.